Posible umanong ilabas ng International Criminal Court o ICC ang warrant of arrest laban sa dalawang kasalukuyang senador kung matuloy na ang confirmation of charges ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan kay Drug War Victims Legal Counsel, Attorney Nery Colmenares. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Kumpiyansang abogado ng drug war victims sa si Attorney Nery Colmenares na magiging positibo ang resulta ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands na sisimulan sa February 23. Ani Colmenares, kung talagang panatag si former President Duterte na inosente siya mula sa crime against humanity, ay dumalo na sana siya sa mga pagdinig ng pre-trial chamber nang matapos sa ito at makalaya na ang dating Pangulo. Kasunod ito ng mosyon ng dating Pangulo para i-postpone ang confirmation of charges na dapat ay isinagawa na noong September 23, 2025 dahil umano sa cognitive impairment in multiple domains na pinahintulutan naman ng ICC. Para sa amin, mag-trial na kasi. Ngayon, kung sa trial, may ebidensya siya na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa drug war o hindi makalaya siya, syempre, bigyan din natin ng oportunidad ang mga kaanak ng biktima doon sa trial na magpresenta ng ebidensya nila para ipakita na yung kanilang kaanak walang awa na pinatay, nagmamakaawa, walang awa na pinatay nung drug war ni President Duterte. Sa usapin naman kung papadalhan ba ng warrant of arrest sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa na di umano'y co-perpetrators ng dating Pangulo, wala pa aniyang katiyakan si Attorney Colmenares sa magiging hakbang ng ICC patungkol dito. Pero ani Colmenares, maaaring mag-request ang prosecutor ng warrant sa pre-trial chamber. Posible ring haina ng warrant ang dalawang senador at iba pang co-perpetrators kapag nakumpirma na ang charges ng dating Pangulo sa ICC. Well, nailagay na sila ngayon doon sa DCC o sa document containing charges. Sa bahagi ko bilang abogado ng biktima sa Rise Up, sa tingin ko, mako-confirm ang charges. Napakalakas ng ebidensya dito at mako-confirm ito. Inaasahang madedesisyon na ng confirmation of charges si former President Duterte sa Abril. Samantala, sagot naman abogado sa hiling ng ilan na palayain na lang si dating Pangulong Duterte dahil siya ay matanda at mahina na. Maraming nakakulong sa bilibid, matanda na, may sakit pa, tapos mahirap. Meron kami dating kliyente na nasa bilibid, may cancer. Humingi kami ng kung baka pwedeng i-hospital arrest na lang. Hindi talaga pumayag si President Duterte. Namatay lang yun sa kulungan. So, ganun talaga sa amin na hindi naman pwede siguro na kung mahirap ka, matanda ka, may sakit ka, hindi ka talaga papalayain. Pero pag mayaman ka, dati kang presidente, matanda ka, may sakit ka, papalayain ka. Hindi naman dapat ganun double standard siguro ang hustisya. Magtutungo na ngayong araw si Attorney Colmenares sa The Hague bilang legal counsel ng mga biktima ng war on drugs. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.